وأمته أجمعين. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وعمله في الدارين. Al-kalamu fil amri wal nahi, ang usapin patungkol sa amar, utos, wal nahi at pagbabawal. Babul qawli fi bayanil amri wa sighatihi, bab pagsasalaysay patungkol sa paghahayag al-amri ng amar, ng pautos, wa sighatihi at yung bigkas niya, kaya yung salita ng sighat. I'lam an al-amra qawlun yustad'a bihil fi'l. Alamin mo na ang amar, yung utos-utos na yan, qawlun, isang salita na yustad'a, isang salita. Ano din yun ito? Qawlun. Bidaw gusto iktida. Kasi yung iktida na paghahangat. Kasi yung iktida, paghahangat. Nais. Nagyong ito iktida, paghahangat, o kaya pagnanais. Ariyo. Tawag dito na magkaiba at saka yung qawl. Kasi yung qawl na maririnig mo talaga. Hindi katulad yung utos na hindi mo maintindihan na inuutosan ka. Doon sa tinatawag na kaya kayong amar hinati sa dalawa. Yan, ganun din ang nahi. Yung nahi rin hinati sa dalawa. Merong tinatawag na nahi lafzi, merong din tinatawag na nahi nafsan. Lagi ng pambuto. Kaya nga tinatawag na qaulun salita. Giti, amar, ay pakasala amar. Utosan ka na magmumula sa salita ng tao. Tibit-tibit yan na qaulun. Dito sa baba, kasi hinati, ay pagpintano sa iman, nagyang ngaya amar. Kasi yung napsani na hindi natin alam yun. O di tayo itong kasabutan. Kung walang matarjim, kung walang magta-translate, hindi natin maintindihan. Giti amar napsani at tignan. Pero yung amar lapsi, ayun ang tinukoy ng usulul fiqh. Kumbaga na doon sa baba, sabi niya na hinati daw sa dalawa, lapsi at saka napsani, napsi. Na yung napsani na yung salita ng Allah, yung utos ng Allah, na hindi natin yan basta-basta mauunawaan maliban sa merong wasito. Kadi magkapakaibat pero nasak na inilahaman ang wala sa ginawman na ginawman nabi. Inutusan ako katulad ng Nabi Ibrahim a.s. na lumabas sa kanyang panaginip, kakatayin ng Nabi Ismail a.s. Ito na subuan doon. Nakaisika na di, natutagin na kalagi dito. May asumar pa. Ariyo. Yun yung tatandaan na. Kaya masabi niya dito, annal amra na qawlun. Alamin mo na ang utos ay salita yan. Ano ka pansigo ka may salita? Na salitang yustad'a, na ipinananawagan bihi biqawlin al-fi'lu. Al-fi'lu ang gawa. Yun yung tinatawag na amar. Ang amar ay salita, itinatawag gamit siya na salita, al-fi'lu ang paggawa. Dito mayroon niya, mimman huwa tunaw. Tawag mimman mula sa taon na huwa siya naman na dunaw, mababa sa kanya dunaw, dunal amir, mababa doon sa nagtutos. Ibig sabihin na yung amar na yan ay isang salita na gagamitin upang tawagin ang paggawa, upang tawagin ang paggawa, na yung paggawa na yun na mula sa tao na yung kami mando na kalsi ko al-fi'lu. Yung paggawa
mimman huwa dunahu, nagmanggagaling pa, dunahu sa mas mababa sa kanya, mas mababa naman sa naputos. Itipakasan, yan ang tarif ng amar. Ibig sabihin, ang pag-uutos na malalaman mo na ito'y utos talaga, ariyo, itong salitang ito ay utos talaga, no, kapag ang sinabihan mo, ang inutusan mo ay yung mas merong mababa sa iyo ng kalagayan pangkat. Lagi doon pa mga ustad na gusto murid. Na yung ustad na uutosan niya yung murid, nagito ni man ang utos. Kasi minsan naman na meron namang utos, katulad din doon sa Nahwa, lamul amri wa du'a. Ano yan? Dua-dua. Bakit? Kasi yung pag-uutos doon, kapag yung mababa, uutosan niya yung mas mataas sa kanya, na hindi yun pautos kahiling o ito parang pahiling. Lagi doon dua, request o nabautos. Request namin sa Ustad, request namin kahit tayo ng kambing. Request ito, nabutos. Ustad, kahit tayo ng kambing. Ngayon di. Magluto ka ng kambing di. Request. Kaya nga sinabi niya dito, ang hakiki, ang literal ng amar na gini. Magsasabi ka ng isang salita, na yung salita na yun, na nagtataglay ng kahulugan, ipagawa yung isang gawain, tapos, na ang inutusan pa ay yung mas mababa sa iyo. Ito yung literal yan. Tulad natin, sabi ng Allah, Aqimus Salah. Sino ba ang Allah sa atin? Tapos wala siya. Wala naman po rin pagkata na diskutan. No, napakalayo. Tayo alipin. Tayo ay alipin. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang sinasamba. Nahnul ibad. Wallahu ma'bud. Tayo ay alipin at ang Allah ang sinasamba. Inutusan tayo ng Allah. Naging literal. O manabing pakasunsapa na ang madyasi. Bakit? Kasi literal. Ganun talaga ang pautos. Kaya nga sabi niya, kailangan isa ilagay dito itong salita, mimman huwa na. Kailangan na matatagulo ito. Parang muna literal. Pamana hakiki, amar hakiki, na yun yung isang salita, yustad'abihil fi'lu mimman huwa dunahu. No, na itatawag gamit siya na salita, al-fi'lu ang paggawa, no, mula sa taong huwa siya naman, na dunahu ay dunal amir. Mas mababa ng kalagayan o kaya pangkat kaysa sa nabutos. Dito sa loob niya na, sa baba, mayroon ako dyan, binigay niya yung mga kahulugan ng amar, no? Kung babasahin ninyo lahat yan, niya katatasan. Binigay nila yung mga tawag ito, mga kahulugan ng amar na hindi nabanggit ito sa mata. Mama, amar. Minsan na nag-aral tayo dati ng Balawang, sabi niya yung kalam insya'i at saka kalam khabari, yung doon sa insya'i na nandun yung kalam, na yung kalam-talam na yun na merong amar, na yung mga amar-amar na yun na hinati sa iba't ibang kwan, merong amar na hakiki, merong amar na madyasi. Ito na amar na hakiki, literal. No. So, ganito magmumula ang amar. Utusan mo yung tao na mas mababasay. Tapos sasabihin mo yung gagawin. Maglaba ka! Ariyo, maglaba ka. Nagito na amar ito. Utos. No. So, ano ang masasabi natin sa amar? Darating yung mga hukom-hukom ng amar. Kasi bago tayo maglabas ng hukom, dapat muna natin kilalanin yung mga luwad, yung mga salita. Bago natin ito bigyan ng fatwa, bago natin bigyan ng hukum. Kaya nga sabi nila, al-aslu fil amri, al-wujub. Ang original sa amar, utos ay wajib. Minsan na nangangahulugan yung amar ng amar istihbab. Minsan naman nangangahulugan yung utos ng utos lil ibaha, kahintulot. Yung kadadang lang mga halimbawa. Basahin ninyo dyan man sa loob ka ng pakaraka. Ano nito? No. Wa min ashabina, kabilang sa mga ashab natin na ashabus Syafi'i rahmatullah alayh. No. Wa min ashabina man zada fihi. No, yung sila na man. No, yung sila na yung mga man ay yung mga ashab natin ilan sa kanila. Zada, dinagdagan niya naman. Fihi ay fi ta'rifil amr, doon sa tarif ng amr yung kanina. Dinagdag niya na
ala sabilil wujub. Itinagtag niya yung salita ala sabilil wujub. Yani qaulun yustada bihil fi'lu mimman dunahu ala sabilil wujub. Inumanan ni Rancho Tarif. Inumanan ni Rancho Tarif. Nito. Ayun na. Ayun yung amar-amar. Ayun yung amar ay salita. Ano din ito? Kasalita. Kaya lahat ng utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagmula sa salita. Nagmula sa salita. Sinabi sa atin, sabi na doon, ang asal-asal niya na wajib. Yung ibang mga ulama ng ashab as-Shafi'i, dinagdagan pa nila yung tarif na ala sabilil wujub sa paraang obligado. Inutusan niya yung mas mababa sa kanya sa paraang obligado. Magigito, yun yung kaidah natin, kaidah kulliya na al-amru lil wujub. Lahat ng amar-amar na wajib. Basta amar na wajib. Tapos doon pa sa karugtong ng tuwan, babayanin ang amri wasiratihi. Yung kumbaga na pagsasaad o kaya paghahayag ng kahulugan ng utos-utos. Saan manggagaling yung utos? Doon ba sa gawa ng tao? Hindi. Kasi minsan may nagbabayad. Ariyo, na yung mga sahaba na hindi na nila kailangan pang utusan na yung mga tao, kaya sabihan yung mga tao na ganito ang gawin, ganito ang gawin. Ariyo, yan na. Hindi nyo na kailangan utusan. Dahil doon sa gawa pa lang nila, makikita mo na para ka na nilang kinuutusan. Ariyo, para ka na nilang kinuutusan. Ay yung utos-utos doon na hindi yun utos. Kasi kung hindi magmumula sa salita na hindi magiging literal na utos. Katulad halimbawa ng pamamaraan ng sambayan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hindi niya sinabi na magsambayan kayo ng luhur ng 4 na rakaat. Bagamat dumating yung utos na inutusan tayo ng Allah magsambayan, inutusan tayo ng Rasulullah magsambayan, tapos yung paraan paano gawin? Hindi tayo inutusan, magsambayan kayo ng luhur na 4 na rakaat. Ang sinabi lang magsambayan kayo. Ariyo, paano nagkaroon ng magsambayan ka ng sambayang ng luhur, ng asar, ng maghrib, ng isya, ng subo, na dahil yun sa af'alun nabi. Nabakaulun nabi, af'al, mga gawain ng Rasulullah. Paano naging masasabi na yung af'al ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ay naging wajib din? Kasi wala nang ibang paraan na dinaanan ng Nabi. Kung gano'n, kung wala nang ibang paraan na dinaanan ng Nabi, na yun ay nagsasaad na obligado. Gito, mansala ka kung ano tama. Pero sa literal, kung ang utos, na yun ay talagang salita. Tanong din ito. Tapos na meron siyang silwa, meron siyang salita na matarating din tayo doon sa pagtatalakay ng silwa. Yung usurupaan yan. At isa atin na yung fi'il amar. Yung fi'il amar o kaya yung may lam amar, nagitos ka niyan. At saka yung isim fi'il amar. Yung isim fi'il amar. Katabi, nazali, ariyo. Katabi, nazali, Alaykum anfusakum, mga angkuan na yun, mga salita na, kumbaga na pautos. Lamon ito ka man na sira abri, mga kumbaga na salitang ginagamit siya, o kumbaga na makikilala mo yung pautos. Pa'amal af'al, sabi niya, patungkol naman sa mga gawa. Allati laysat biqawlin, na hindi salita. Patungkol naman sa gawain na hindi siya na af'al biqawlin salita, fa'innaha, nakatotohanan siya na gawa. Gawa mismo, walang sinabi yan, ginawa lang. Katulad yung pamamaraan ng pagsambayan ng luhur. 4 rakaat. Na bakit naging wajib na ang sambayan ng luhur ay 4 na rakaat? Kasi wala nang ibang paraan ng Rasulullah na nagsambayang siya. Meron doon sa isang ibang riwayat na yung ibang riwayat na nagsambayang ang Nabi ng 3 rakaat na luhur. O di kaya isa lang ang dumating. Isa lang ang dumating na larawan. Kaya tawag dito paraan kung paano sinambayangan ng Nabi ang luhur. Na kung yung mga gawa na yun, yung mga gawain na hindi nagmula sa salita, fa'innaha,
nakatotohanan siya na al-af'al allati laysat fi qawlin, na tusamma, matatawag siya na al-af'al amran, matatawag ding amar, utos, pero ala sabilil majaz, no, sa paraang majaz. Sa paraang majaz. Kumbaga yung gawa na yun, no, yung gawa na yun, hindi yun matatawag na literal, bagamat matatawag yun na majaz. Yan ko dito, tulad ng paraan ng Nabi magsambayang ang mga wakto, 5 wakto, noong ginawa ng Jibril yung pagsasambayang niya, tinuro niya sa Nabi, nagitun mabusiwa o Nabi. Ariyo, ipinag-utayon na rin yung tawag dito, paano ginawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam yung sambayan, katulad ng ginawa ng Jibril. So dahil sa wala ng ibang riwayat na paraan ng pagsasambayang ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, na yung af'al ng Nabi sa mga wakto ng sambayan na membolo yayamanan niya ng wajib. Pero wajib na bahakiki wajib. O kaya amar, utos, pero hindi hakiki na utos. No, katulad nung minsan na noong mag-umrah ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yung tinatawag na umratul qada, umrah ang Nabi doon sa Hudaybiyah. Nahasar ang Nabi, na-ihsar doon. Kumbaga nahadlangan sila, hindi sila pinapasok ng Makkah. Katapos doon, nakisisa, Kitabul Hajj, na kapag ikaw ay mahasar, maihsar, kapag ikaw ay mahadlangan sa pag-hajj, samantala ikaw ay nakapag-ihrap na, ariw, na kung saan ka nahadlangan, na doon ka na magtatahallul. Kung ka na magtatahallul. Anong gagawin mo? Ang gagawin mo na kailangan gampanan mo yung pwede mong gawin sa Hajj. Nakisunabi na din makaptawab, din makapsiin. Hindi na niya magagawa yung magtawab, hindi na niya magagawa yung magsiin. Na yung sa pag-umrah niya, ay burkin na magpakalbo siya. Magpakalbo. Kasi atimul hajja wal umrah din na. No, hindi ibig sabihin na hindi mo magawa yung tawab, hindi mo magawa yung siin, na bumiyapasan kung sa amal ka. Hindi. Basta ikaw nakapag-ihrap na, kailangan mong gampanan kung ano man yung pwede mong gawin. Ano din yun ito? Halimbawa, lagi dito, punta no sa'yo. Dumating na tayo sa yalam lang, nakasuot na tayo ng ihrap. Tapos na din gira ni Bert. Announcement. Announcement. Halimbawa, lupa o buwan tanong sa aeroplano. Lupa o ang yalamlam na may makanin natin, halimbawa, latex. Pagdating natin sa latex, suot na tayo ng ihram. Na itong pagsuot natin ng ihram na hindi natin yan pwede ibatan. Latog tilo amala ko. Huwag ninyong sisirain yung mga inumpisahan yung amal. Kasi sa Hajj na ang pagpapatibay pa sa Hajj at saka Umrah, ay sabi ng Allah, wa atimul Hajj wal Umrah. Kumpletuhin ninyo ang Hajj at saka Umrah. Para lang sa ngayon may hasan. Pigilan siya. Nung mapigilan ka doon, nag-announce. Sabi nila na cancel ang Hajj sa taong ito. Bakit? Kasi natigiray-ira ng Israel. Baka dilikat. Anda kami taman, si isa, litik sa libaw. Yan yung mipat natin. Na ano pa yung pwede mong gawin? Ay, hindi ka makakapunta doon sa kuha. Hindi ka makapagtawab, hindi ka makapagsiin. Ariyo, anong gagawin mo doon? Meron pang amal ng Hajj, ng Umrah. Ano yun? So kapag upaw, huli na pagbabawas ng buwan. Ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yung doon sa Umratul Hudaybiyah, Umrah ang Nabi na hindi siya nakapasok ng Makkah, kapinigilan siya ng mga Quraysh. No. So dahil pinigilan siya ng mga Quraysh, anong ginawa ng Nabi? Inutusan niya yung mga sahaba na magpakalma. Dito tahallul. Ayun na lang yung pwede nilang gawin. Hindi na sila pwedeng magtawag, hindi na sila pwede magsiik. Kaya sila papasukin sa Makkah. Paano ka makatawag? So, hindi ibig sabihin na iiwan mo lahat yun. Malayudraku kulluhu, la yudraku kulluhu fi babil Hajj. Yung lahat ng bagay na hindi mo kayang abutin, na hindi ibig sabihin na iiwanan mo lahat. No, hindi mo kayang tapusin. Ang kaya mo lang doon, magpakalbo. Hindi ka naman hinarangan magpakalbo. Ay, magpakalbo. Problema na pitirya mo mga sahabak. Kalbo ka daw! Walang nagkalbo. Walang nagkalbo. Sama na ito na yung mga sahabak kung literal na kahulugan na asin,
yung mga sahaba na sumuway sila sa Rasulullah, na nagsalita ang Nabi, nagsalitang pautos. Bakit? Kasi sino ang mas mataas ang pangkat? Ang mga sahaba o ang Nabi? Ang Nabi. Na sinutusan sila ng Nabi, na ibig sabihin na sa paraang wajib. Pakal ko kayo, dahil kanya bumawin. Tapos nagreklamo siya sa asawa niya, si Ummu Salama, radiyallahu anha, sabi niya, yung mga sahaba, pinutusan ko magpakal ko, walang nakinig sa akin. Ariyo, dami ang makinig na. Sabi ng Ummu Salama, lumabas ka at magpakalbo ka na nakikita nila kung papakalbunin sila. Lumin yung sunabi, niyagupaw mo sa mga sahaba. Na yung ganon na klase ng utos, kasi hindi na nila, wala ka nang alam na gagawin. Na yung ganon na klase ng utos na naboto-utos sa ala sabiha, magana literal na utos. Kasi ang literal na utos magagaling sa dila. Ito literal na utos magagaling magiging salita. Pakalbo kayo. Na yung gano'n na wala kang sinasabi, nagpakalbo ka. Na yun ay utos din, pero sa paraang madyasa. Kaya pero niya nun, fa'amal af'al, na patungkol naman sa mga gawain, allati laysat biqawli. Laban ito, niya kata na yan, na hindi salita, na fa'innaha, nakatotohanan siya. Siya na al-af'al allati laysat biqawli, na tusamma, matatawag pa rin siya. Amran, matatawag pa rin na amran, pero ala sabilil madyas, sa paraang madyas. Kasi natanda ninyo nga ang taarif natin, ang literal ng amar ay salita. Uutusan mo yung isang tao gamit ang salita. Ito literal yan. No? Napapaano naging wajib yung magpakalbo sa oras na yun? Kasi yung gawain ng Nabi sallallahu alaihi wasallam doon sa kanyang pagpapakalbo ay kumbaga na yun ay tinatawag na utos, pero utos na tawag dito, utos na madyasi. Kaya hindi nagsalita ang Nabi doon sa pangalawang gawa. Laban siya yung una. Kasi siyempre, pag hindi mo ginawa yung utos sa galing na salita, sa umpisa pa lang, naasi ka, makasalanan ka, sumuway. No. Paano nasabi na yun na wajib? Kasi ang gawain ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yan ay bayan. Kumbaga na bayan, paglilinaw, paghahayag, kung ano ang gusto ng Allah sa isang gawain. Ginawa, gagawin niya ito sa paraan pamana-aktual. Naging aktual na ito sulit. Tulad nun, magpakalbo na yun. Yung mga sahaba na hindi sumuway sa Nabi, dahil sa puta, hindi nila naintindihan kung ano ang gagawin nila. Na nung lumabas ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ipinakita niya na nagkalbo siya. Saka naintindihan. Kasi yung ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, na dumating siya bilang tibyanan, bilang paglilinaw, paghahayag, pagsasalaysay kung ano ang nilalaman ng utos ng Al-Quran. Yang nito, wa min ashabi naman qala laysa bimajaz, at ilan sa mga ashab natin na Shafi'i na naman, yung sila na qala, sinabi niya naman, laysa, hindi siya majaz. Laysa, hindi daw majaz. Hindi daw majaz. Yung mga PL na hindi galing sa salita na hindi daw majaz. Hindi daw madyas. Merong ganun. Pero hindi niya dito sinabi kung bakit sinabi nila na hindi daw madyas. No. Siguro Allah wa alam. Kasi ang dalil nila na wa ma'atakumur rasul fakhud. Ano man ang dinala sa inyo ng Nabi, kunin ninyo lahat. Na yung utamiyak nyo ng mga nakita na gawain ng Nabi. Isa man ito, nalangon na nakita sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na pala'y wajib. Kasi ang kaulugan niya lahat ng utos, kakagiliteral lumang. Siguro, ang dalil ng mga ashab na ito na nagsasabi na yung umum na salita ng Allah, wa ma'atakumur rasulu fakhudhu. Ano man ang dala sa inyo ng Rasulullah, na fakhudhuhu, kunin. Salita man, gawa man, sifat man, takrir man, wala lang. Kasi ang tatanggapin natin na hadis mula sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ito qaulun wa fi'lun wa takrirun wa sifatun, ginanapat liman na lahat yan dalil si ko sunnatun nabawiyah. Kamo na ng dalil qaulun,
Fi'lun, takrirun, sifatun. Yan ang tarif ng hadis. Ang hadis na qaulun wa fi'lun wa takrirun wa sifatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul. Kasi yung umum. Kumbaga nasalitang umum na nagsasaad na lahat ng dala ng rasul lang kunin ninyo. Ibig sabihin na wajib. No. So yung wajib na yun ay nakapagtero ang majazin. Yun ang pananaw nitong ilan sa mga ashab. Ito busor ka ka. Baga na, saan nila kinuha yung salita na hindi daw madyas? Qala Shaykhul Imam ayyadahu Allah. Sinabi ni Ash-Shaykh, Ash-Shaykh, na ang murad ng Ash-Shaykh na itong musannif ng libro natin na si Abu Ishaq Ash-Shirazi. Qala Shaykhul Imam, sinabi ni Shaykh al-Imam, yani Abu Ishaq Ash-Shirazi, ayyadahu Allah. Ayyadahu Allah. Tulungan siya ng Allah. Ayyadahu Allah, tinulungan siya ng Allah, yani khabariyatul lafdan, insyaiyatul ma'nan, yani Allahumma ayyidhu, ya Allah tulungan mo siya. Siya na Sheikh Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi. Sino itong nagsulat nito? Yung mga kumuha ng kumbaga na libro. Sabi niya, waqad nasartu dhalika fi tabsirati, at katotohanan, nasartu dhalika, at tinulungan ko dhalika iyon, yani al-qawlul awal. Fi tabsirati ay fi kitabi al-musamma bit tabsira. Bit tabsira ay fi kitabi al-musamma bit tabsira. Doon sa aklat na pinangalan ng tabsira. Na meron siyang isang aklat na usulul fiqh. Ang pangalan niya na tafsir. Anong sabi niya doon? Wal awwal. Wal awwal. Dito rin sa luma, ganito na niya sinabi. Asah, mas asah. Yani, yung nagsasaad na yung mga fi'il na hindi salita. Wal awwalu ay al-af'al allati laysat biqaul amrun ala sabilil majaz. Al-af'al allati laysat biqaulin, na amrun ala sabilil majaz, na asahhu, na mas qaul na asah. Bakit? Li'annahu nakatesul dalil ito pa ba? Dalil akli. Dalil akli pa ba? Li'annahu, kadahil katotohanan siya na amar. Li'annahu li'annal amra, dahil katotohanan yung pautos. Yani, amar na nanggaling sa fi'il. Hindi katakdiran para madaling maintindihan. Li'annal amra, dahil katotohanan yung utos. Utos saan galing? Galing sa salita o galing sa gawa? Yani, utos na galing sa gawa. Utos na galing sa gawa. Na law kana haqiqatan bil fi'l. Kung ang lagay niya na amar ay haqiqatan, ay hakiki bil fi'li sa gawa, kama huwa haqiqatun bil qawli, tulad na siya utamamaro na mazaida, kama huwa tulad na siya na amar, na haqiqatun fil qawli ay literal sa salita, na la tasarrafa, tiyak na pwedeng matasrif siya na amar, tiyak na pwedeng matasrif siya na amar fil fi'li, sa fi'il. Pwede siya matasrif sa fi'il. Pwedeng matasrif sa fi'il. Yung tasrif dito na tinutukoy niya, na kung talagang yung amar na hakiki, ariyo, nagtatasrif. Halimbawa, kain kayo. Na yung kain kayo, nagtatasrif. Akala ya'kulu, ariyo. Aklan, bawa akil, wadaka ma'kul, kul, la ta'kul. Tasrif po ba? Tasrif sa lugawi at saka tasrif sa sinayo po. Tatasrif siya. Tatasrif sabi. Kung sakali na yung fi'il na yun, dapat na natatasrif siya.
Kasi yung salita, pag sinabi mo yung salita na kain ka, na yung kain na yun at natasripin, napil matin yan, napil motori yan, napil amre yan, katasrip. Ariyo, eh yung nakita mong gawa, may tasrip ba yun? Wala. May tasrip wala. Halimbawa yung nagpakalbo na nakikita mo, may tasrip ko, tuwan. Ha? May tasrip wala. Halimbawa, nagpapakalbo ako na nakita mo, ariyo, nagpakalbo ang nabi, nakita ng mga sahaba na niya gupaw sa nabi. Inog, yung tadiga paggupaw nabi, katasrip. Ha? Hindi. Ariyo. Nakaisang tanong na ang tasrip lugawi, ang tasrip sinai. Ano yung tasrip lugawi? Yung paala, yung tasrip na 14. Natunay tasrip na sinai, ay yung asyarat ang girat. Tasrip sa luwa, ibig sabihin, literal. Yun ang sabi niya. Kung yung gawa na yun ay natatasrip tulad sabi niya na pagkakatasrip ng salita, na pwedeng sabihin na talagang hakiki. Kumbaga na gusto niyang irat yung ashab na nagsasabi di daw madyas. Bagamat hakiki daw yun. Kaya masabi niya dito, la tasarrafa, tiyak na pwedeng matasrip siya na amar, fil fi'li ay fil amri bima'nal fi'li. Nandyan na. Yani fil fi'li ay fil fi'li, fil amri bima'nal fi'li. Sa amar, na ang kahulugan niya fi'li. Kama tasarrafa, tulad na natatasrip siya na amar, fil qawli ay fil amri bima'nal qawli. Yung kalu na masasabi sa salita no, amaraya mo. Amara ya mo. Ang ginanman ni Guanin, amara ya mo. Kumbaga sa atin na yung salitang amara ya mo, nagkatasrip na doon sa PL, matatasrip na. Yun ang nagsasaad na kapag yung gawa lang, walang salita, na yun ang matutukoy na hindi daw literal. Yung khilaf, yung khilaf dito na wal khulfu fihi na lugawi. Ang khilaf dito na nisbat sa lugah lang. Katulad ng khilaf ng mga nabi at saka ng mga Shafi'i. Kama yuqalu dhalika idha urida bihi al-qawlu, katulad na masasabi iyo dhalika ay yung tasrif na amara ya'muru idha kapag urida nais bihi bil amri na al-qawlu, yung qawlu yan yung makna al-qawlu, yan yung kahulugan ng qawlu. So sa madaling salita na merong ikhtilaf dito, pero ang khilaf sa pagitan ng mga ulama natin dito ay khilaf sa lugah lang, khilaf sa lugah, mas alang lugah. Ngayon tinatalakay niya muna ngayon kung ano talaga ang kahulugan ng amar, at kahulugan niya saan? Kahulugang hakiki niya, literal o mamamad, literal o mamamad. Kasi lalabas na naman niya yung hukom. Isa yun, no? So, ang literal na amar ay magmumula sa salita ng isang nag-uutos. Hindi amar. Hariyo, na yung gawa niya, na hindi matatawag na amar hakiki, bagamat matatawag na amar madyasi. Naipaliwanag na natin kanina, paano magiging amar yung gawain. Wala ka mang narinig na utos na salita. Kasi yun yung paraan ng paggawa. Katulad ng Hajj. Hindi sinabi ng Nabi na magsi'i kayo, magtawaf kayo. Ariyo, dahil ano itong karuan. Pero bakit ka nagsisi'i at bakit ka nagtatawaf?
Bakit ka nagsisiin at bakit ka nagtatawag? Kasi nakuha sa PL ng Nabi, sa gawa ng Nabi. Sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudhu anni manasikakum." Kunin ninyo mula sa akin ang paraan kung paano ninyo gawin. Pero walang kang narinig sa Nabi na sinabi niya na magsii kayo, magtawag kayo. Walang ganun na pagkakabigkas pa. Pero meron siyang salita na khudhu anni manasikakum. Yun ang nagsasaad. Kaya ba na yung majazi, tandaan ninyo? Yung majazi na kailangan adun ang karina niya. Adna? Karina niya. Diba? Dapat merong alaka. Tapos merong karina. Di ka pakabugay sa makna. Hindi mo mabibigyan ng makna kung walang karina. Halimbawa, magbuboksing na si Pacquiao at saka si Barrios. Kailan yung boxing nila? Manood tayo. Rio, boxing sila. Nang ginaw ka, sino ang manok? Rio, sino ang manok? Na doon pa lang sa salita na yun, na mayroon ng karina, na yung manok na yun na hindi na pwedeng bigyan kahulugan na literal. Rio, meron ng karina. Ito na ito. Pinag-uusapan ninyo yung tungkol sa boxing ni Pacquiao at saka si Barrios. Gito. Yawan niyo ito. Isa. So mga gawain. Yung mga gawain na nangangahulugan din ng amar, kaya lang madyas. Kaya ito na kay Adna Karina. Adna Karina. Tandaan niyo, Adna Karina. Yung Karina tun mani atun min iradatil ma'nal hakiki. Merong dapat karina na mania na magsasaad ng literal na kahulugan. Kasi kung walang karina, balik ka sa literal. Tandaan niyo yung paggamit ng majazi sa balaga na basta walang karina, walang palatandaan. Katulad yung sasabihin natin na ang Allah may kamay, ang Allah may mukha, ariw. Literal ba? Kaya sinabi sa Quran, Yadullah fawqa aydihim, kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika. Yung mga salita na yan, naluyan ng Allah sa Quran. Yung mga tawad daw ba niyan pugusar na madyas, itatranslate nila na hakiki, literal. I-translate nila ito sa hakiki, na literal. Tapos sila ng mga mufawitan, kasi dalawa yung salita. Kung hindi literal yung salita, tatakbo madyas. Kaya nga yun ang salita nila. Yawma yukshafu an saqin. Sa araw na yukshaf, kumbaga na ililihin, itataas, kumbaga na bubuksan yung pinti. Ako pa na sumang salapi na panapamusuan-wan. Ariyo, ito literal. Sila mag-usar sa madyas. Sila mag-usar sa madyas. At tayo, magamit tayo ng madyas. Yung madyas na yan, na yun ay kailan gagamitin ang madyas? Kailan? Pag wala ng literal. Ibig sabihin, kung hindi makuha sa literal, pupunta ka sa madyas. Sige, ipakasalukan ko. Hanggang sa meron pang kaida ang mga ulama natin na kapag nagtaarod, idza ta'arada ma'nal hakiki wa ma'nal majazi, naquddima ma'nal majazi. Kapag nagtaarod yung salitang hakiki at saka yung salitang majazi, na mas uunahin natin yung kahulugang majazi. Bakit uunahin natin yung kahulugang majazi? Kasi yung majazi na nisbat sa nas na parang nasikh. Yun sa? Kasi di ba, saan ang mas nauna? Nasalit na kahulugan. Yung hanap buhay, may gigito na urong ng manok. Saan ang mas nauna? Yung manok o yung pambato? Siyempre, mas nauna yung manok. Kasi siya yung may-ari. Yung tipakasan. Noon dumating yung salitang pambato, pambato at tigtan, nung dumating yun, na parang binura niya, parang kinansel niya yung kahulugan ng manok. Iti, yung mga ito na di pwede. Kasi sabi nila, tinatanggalan mo ng sipat ang Allah. Kung pa man, matatawag mo yung kamay na sipat. Yung kamay? Ari, bakit ang pula ng mata? Sakit ang mata mo?
Arintio, bakit ang pula ng mata mo? May sorais ka? Ha? Si Pad, ang puti ng mata ngayon. Baka may kapuan sa langit. Ano siwa yung sa langit kagi? Ano si kiyagin niya mo si Balong? Ano Balong? Ano siwa yung sa langit? Ano din yun? Yung paano gamitin yung badyasin. Lagi na kayo na yan. Maya-maya na din yung makuha. So, hindi nyo makuha yung paraan kung paano gamitin. Isa na no, binanggit niya sa atin kung ano ang literal na kahulugan ng amar utos. Saan manggagaling? Salita. Pangalawa, manggagaling min a'la ila ano yan? Mula sa mataas papunta sa adna, mas mababa. Ano yun? Punta sa mataas hanggang sa mababa. Tapos dito sa paslon na naman, kasama ito doon sa hindi literal na kahulugan. Wakadalika, malay sabihi istin'aun katahdid. Allahu Rabbi.